Down ng 720. Isa-isang sinagot ni Batangas Congressman Leandro Leviste ang mga isyong ipinupuko sa kanya. Naniniwala ang mambabatas na ang mga banat sa kanya ay resback lamang matapos siyang ilabas ang tinaguriang Cabral Files na yumaong si former Public Works Yusek Maria Catalina Cabral. Laman umano nito ang mga sensitibong detalye ukol sa mga kumita sa kontrobersyal na flood control projects. Una nang nilinaw ang alegasyon ng ghost projects at pagtanggap ng pondo mula sa gobyerno. Wala akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, kaya wala akong ghost projects. Ang mga kontratang nakuha ng mga kumpanya ko ay mga permits para sa private investments gamit ang sarili kong puhunan sa sarili kong lupa. Sinagot din ni Leviste ang issue na pinagbabayad siya ng administrasyon ng 24 na bilyong pisong multa. Paliwanag niya na ibenta na niya sa Meralco ang kumpanyang SPNEC kaya wala na siyang dapat bayaran. Hindi totoo na may 24B na multa ang Solar Philippines. Ang sulat tungkol dito ay ipinadala sa SPNEC, ang kumpanyang ibinenta ko sa Meralco. Wala ring probisyon ang nagsasaad ng 24B na multa sa SPNEC. Hindi rin pinalampas ng kongresista ang akusasyon ni Palace spokesperson Claire Castro na nagbenta raw siya ng prangkisa. Dahil dyan, nagsampa na ng kasong libel sa Leviste laban sa opisyal. Wala rin akong binentang prangkisa. Ang kumpanyang naibenta ko sa Meralco ay wala namang prangkisa. At ang kumpanyang may prangkisa ay hindi ko naman ibinenta. Kaya ako nagsampa ng libel case kay Claire Castro dahil sa pagpapakalat niya ng fake news. Pinabulaanan din niya ang paratang na 2% lang ang natapos sa kanyang mga proyekto. Giit ng kongresista, mismong si Pangulong Marcos pa nga ang nanguna sa inaugurasyon ng kanyang investment project noon. Si PBBM mismo ang nag-groundbreaking sa aking 3,500 megawatt project, ang pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas at pinakamalaking foreign investment sa bansa noong 2025. Ayon kay Leviste, hindi kakulangan sa puhunan kundi pahirapang pagkuha ng permit sa gobyerno ang dahilan kung bakit nagkukulang ang supply ng kuryente. Ang kakulangan ng supply ng kuryente ay dahil sa hirap sa pagkuha ng permits at ang di umano'y panggigipit sa mga negosyante. Bukas at handa ako para sa mga mas malalim na diskusyon tungkol sa mga problema ng power industry. Sa huli, hinamon ni Leviste ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso na ilabas ang kanilang yaman o full asset disclosure at listahan ng campaign donors upang malaman kung sino raw ang may conflict of interest sa kaban ng bayan. 100% pabor ako sa transparency at sa pagsasapubliko ng mga assets at campaign donors ng bawat kongresista para matiyak na walang nagpapayaman sa kanilang posisyon. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNA News. Hayagang inamin ng majority bloc ng Senado na matagal nilang inaasahan ang paglipat ni Senator Amy Marcos sa kanilang hanay. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, kaya hindi agad ginalaw ang pamumuno ni Marcos sa Senate Committee on Foreign Relations ay dahil umaasa silang makakatugma ang kanilang mga pananaw sa mga usaping panlabas ng bansa. We were hoping that there will be more members who will be joining the majority. Ngunit hindi ito nangyari dahil dito napagdesisyonan ng majority bloc na ilipat ang pamumuno ng Foreign Relations Committee sa isang senador na miyembro ng mayorya, lalo na't may mga nakabinbing tratado at kasunduang pandaigdig na kailangan tutukan. A major committee like foreign relations should be chaired by a member of the majority. Eh nung una, hindi naman namin ginalaw yun. Thinking that later on, pwede naman pwede naman kami magkasama-sama. Nilinaw ni Soto na hindi personal ang naging desisyon at wala rin umano itong kinalaman sa mga naging tindig ni Marcos sa ilang kontrobersyal na issue, kabilang ang mga usapin sa China. Ayon pa sa Senate leadership, walang naging formal na negosasyon para kumbinsihin si Marcos. Bagkus ay may mga biruan lamang sa pagitan ng mga senador tungkol sa posibleng paglipat nito. Walang official na gano'n, pero siguro meron pabiro every now and then pagka nagkikita kami sa lounge. The same with Senator Bongo and Senator Robin Padilla. Di ba? Meron kami mga biroan na gano'n sapagkat sila naman they're in line with the thinking of the majority. Sa kabila nito, nananatiling independent si Senator Amy Marcos at wala pa siyang opisyal na pahayag kaugnay ng pagkawala niya sa pamumuno ng nasabing komite. Ipinapakita ng hakbang ng majority bloc na mahalaga para sa kanila ang pagkakaisa sa pamumuno ng mga pangunahing komite, lalo na sa mga sensitibong isyung may kinalaman sa ugnayang panlabas ng bansa. Nilinaw ng pamunuan ng Senado na bukas pa rin ang majority bloc sa pakikipagtulungan kay Senator Amy sa mga panukalang batas kahit nananatili itong independent. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.